kamakailan na binibining Kulabay 2026 sa bayan ng Tabina sa Zamboanga del Sur sa Mindanao. 8 naggagandahang mga dilag ang nagpasiklaban. Pero pagdating sa Q&A, ang kandidatang ito, inalalayan na ng kanyang mga handler. Hello, candidate. Yung kamusta? Bigla raw kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Grabe kabuhian na ba? Namimilipit na rin sa sakit ng kanyang tiyan. Positive change is always possible. Thank you. Bago pa man niya lisanin ang stage, tuluyan na siyang nawalan ng malay. At hindi siya nag-iisa dahil nang gabi ring yon, 3 iba pang mga kandidata ang nahilo at nahimatay rin sa kalagitnaan ng parehong beauty pageant. Ang itinuturong dahilan kung bakit sila'y nagbagsakan, isang nakalalasong orasyon o kung tawagin nila, palatay. Ako gandam na para iwas anak. Ano ang palatay? At sino ang may motibong lasunin ang mga kandidata? Ang kandidatang pinilit na tapusin ang kanyang sagot kahit namimilipit na sa sakit ng tiyan. Representing Barangay Poblacion! Si candidate number 1, si Rian, na mabuti-buti na ang kondisyon ngayon. Biglan lang sumakit yung ulo ko. Nakaramdam na ako ng grabe napakasakit sa tiyan at nahihilo na talaga. Sa kabila ng aberya, si Rian pasok sa top 5. Excited na po kami kasi Q&A. Ang point 'di ba sa pageant is yung Q&A para makuha mo talaga yung crown. Pero dahil hindi pa rin daw bumubuti ang kanyang pakiramdam, Sinabihan ako ng handler ko na pumunta daw kami sa RHO. Sabi ko na, wag, kasi kaya-kaya ko pa. In the wake of conflicts and controversies our country faces today, how is winning the Binibining Kulabay crown still relevant? By using the platform wisely, she can help address issues, uplift others, and remind to everyone that even in conflict issues, in conflict times, Grabe kabuhian na ba? Tama na na, oy. Tama na, oy. positive change is always possible. Thank you. Thank you so much! Ang next ko naalala is, nandun na po ako sa health center. sigurado si Rian, hindi gutom ang dahilan ng pagsama ng kanyang pakiramdam, lalo't hindi lang siyang nakaranas nito. Ang candidate number 3 na si Jean, bigla rin daw nahilo nung evening gown round. Nahihilo tapos sumasakit lang dito sa nilalamig po ako ng Tinulungan ko po siya, pinisil-pisil pa yung mga katawan niya. Nahirapan namang huminga at namanhid pa ang katawan ni candidate number 5 na si Jasmine. sumakit yung dito, parang may nakabara sa aking leeg, tapos biglang tumigas sa aking mga kamay at paa. Umiiyak na lang po ako sa sakit. Kaya hindi na rin nila natapos ang koronasyon. Isinugod na sila sa health center. Medyo ako natatakot kasi may narinig ka ng mga haka-haka ng mga ganyan. Baka yun na yun yung sinasabi nila na palatay. Ang palatay o hilo, tawag ng mga tiga-Tabina sa panlalason, hindi gamit ang pagkain, kundi sa pamamagitan daw ng orasyon. Ang dasal, gawa di umano ng isang itim na tao o yung tinatawag naman nilang manghiloay. Tinuod lagi na nang yun ana nga manghiluay. Naranasan mo guna sa ako ang banang. Titigan ka lang daw. Tapos may effect na po. Ito ay ginagamit sa Visayas at sa Mindanao. Kwento-kwento doon sa amin na karamihan mga bata kasi yun ang gustong-gusto nila. Mas lumalakas yung kapangyarihan nila. Hinala ni Rian ang palatay na napunta kay Jean na ipasa sa kanya nung sinubukan niyang pisil-pisilin ang katawan nito. Pagkatapos kong hinawakan, bigla na lang ako nahilo. Parang connect-connect na lang po sa amin.
Pero sina Rian, Jean at Jasmine, wala raw maisip na manghiloay na maaring lumason sa kanila. Ang daming tao at hindi natin alam kung taga saan sila. Pero ang candidate number 6 na si Ayesha, nakainkwentro raw ang sinasabi nilang manghiloay noon mismong coronation night. May lumapit sa akin na lalaki, naka-black lahat po. Inhipan niya yung shoulder ko po. Nung paglingon ko, sabi niya, may pulbo raw yung shoulder ko. Nilagyan yun ng pulbo ng handler ko para ma-match yung skin tone ko sa gown ko po. Ang tangkad niya ma'am ay nasa 5'5 po. I guess mga 40 plus. Matapos ang pag-uusap nilang yon, umalis na ang lalaki. Si Ayesha, nagawa pang rumampa. Ilang sandali lang nang hina na raw si Ayesha. Sunod na lang siyang nakita na binubuhat palabas ng venue. Pagkagising ko, na-shock po talaga ako ma'am. Bakit nandito na ako sa center? May oxygen na yung dito ko. Nung nangyari yun sa akin, doon na talaga tumapik sa isip ko na natotoo talaga marmanghilo ay ma'am. Kanya-kanya ring haka-haka ang mga residente kung sino ang manghiloay. Kung kinsay mga isog, i-name drop ang kinsa may manautay sa kulabay. Hanggang may isang tumalima. Naligaw lang yan sa kulabay, pero tiga-tungaw yan. Nataon lang na pumunta siya para makisaya sa kulabay. Pero ang akusasyong ito, hindi kinatuwa ng binanggit na barangay. Natingala ni dako, kaya dili may katawan sa tungaw. Dili may ingon ana ka mulaban sa mga tao nga nagbuhat sa dili maayo. Apela nila, hindi rin daw dapat ito ginagawang biro. Ang ngamuang barangay sa una, kaaging tao ay namatay diri. Gipusil, gipasangin lang siya nga manghiluay. Halos ang ngamuang katawan sa barangay na suko sila kay basin unya kung sila na po mao'y buhatan nga patyon ka lang nga wa gitigo nga basihanan. Sinubukan ng aming team na kapanayamin ang nag-post ng komento pero tumanggi siyang magpa-interview. Samantala, ayon naman sa doktor na sumuri sa mga biktima, ang posible raw dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ng mga kandidata, hindi palatay, kundi anxiety kasi parang communicable siya. Di ba pag kinakabahan ka, tapos sabihin mo sa katabi mo, kakabahan din siya, na baka na-anxious sila na question and answer portion na. Hindi naman talaga kami na-pre-sure kasi nagawa pa namin magjo-joke. Mahirap talaga ang magpuriba doon sa hilo. Wala mang kagustuhan sa nangyari. Hindi sila nagkulang na pangungumusta, pagpapakain. Inalagaan ko kami ng maayos. sa kabila ng komosyon, itinuloy pa rin ang pagdedeklara ng nanalo. Pero sino nga ba ang kinoronahang Binibining Kulabay 2026? Make some noise for your queen, Binibining Kulabay #1! Walang iba kundi si Rian. May na-encounter ako na one of judges, sabi niya na, wow, congrats! Kasi ako po daw yung nananalo. Si Rian, kinabukasan na nga lang kinoronahan. Kahit wala po ako sa stage, happy naman po talaga ako kasi din mo naman inaakala na yung sinagot mo, yun pala yung makapanalo sa iyo. Ika nga ni Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo. I fell a while ago on stage. Kapag nadapa o sumakit man ang tiyan, positive change is always possible. Thank you. Dapat come back stronger. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.